the road. As long as he thoughts of mine, I let it all. I want you. Stumble will collide. Don't matter if it's you against me. Enough with playing God. Bite your tongue. No one wants to hear you speak. Your words are puzzle. Funny how pieces fall, but never fade. All you do is coming back to you. All you said is worthless to repay. Don't care. I've been here all the time. So sick of seeing this again. Sick of seeing this again. One chance, still ignored us. Should just start over again. Burn all of this shot over. Enough with playing God. Bite your tongue. No one wants to hear you speak. Your words are puzzled. Funny how pieces fall, but never fade. All you do is coming back to you. All you said is worthless to repay. All you do is coming back to you. All you've said is worthless to repay. Name at band position. Rico or Lemon, vocalista ng Memoria, tsaka gitarista rin. Earl, nagbe-bass sa bandang Memoria. Ayos. Ako si Daniel, drummer ng Memoria. So, bakit Memoria yung binili nyong band name? Ano tawag dito, parang gusto namin i-rebrand yung sarili namin nung, paano ba ito? Unti-unti nauubos yung miyembro ng banda. Parang gusto ko i-rebrand yung sarili namin. Kasi from Catalea, ayun nga, medyo iba yung genre namin nun. And then, naging Memoria kami. Yun. Ni-rebrand lang namin sarili namin. So, bakit Memoria? Memoria, siguro dahil na rin sa mga abot na rin sa akin na palagi kong every time nagsusulat ako ng mga composition, ng mga original namin, sobrang nakakalimutan ko talaga lahat. And Memoria kasi medyo wak yung memory ko. Yun na lang siguro. Paano mo nakilala yung mga kabanda mo? Year 2019, may grupo kami ni Nate, yung dati naming gitarista. Tapos sabi niya, nag-message siya sa akin, sabi niya, this guy, Rico Ramos, he wants to play on his birthday. Do you wanna play the bass? Tapos sabi ko, yeah, hiningi ko yung setlist kasi kinakabahan pa ako nun. Tapos nung nalaman ko na yung tutugtugin namin is something na ipi-play ko din. So pumayag ako, nag-practice kami, tumugtog kami sa birthday ni Rico. Tapos yun, sumama na kami kay Rico, iniwan na namin yung dati naming banda. Wow! Narata! Paano ka nasali sa banda? Nasali ako as Catalea talaga. So, year 2020 yata yun. 2020 ba yun, Oryx? I think 2020 yun. Kasi bagong lipat ako sa Edmonton. From Calgary ako
like 2 years before. Then, ano ako nun car guy face ako nun Di punta ako sa car meet, ganyan. One time, nakita ko si Oryx. Kasi nag-shoot din ako that time mahilig din ako mag-pictures and video. So, nakita ko yung sasakyan niya. Sabi ko, picture ako yung sasakyan mo. Kasi puro puro Filipino na car meet. So, picture kami, ganyan-ganyan. Then, later on, nag-follow kami ni Oryx. Follow back. Then, may nakita ko dun sa bio niya May nakalagay doon na Catalea official. Sabi ko, interesting to Tapos nakita ko, nagbabanda pala siya. Sabi niya, pre, nagbabanda kami. Naghahanap nga kami ng drummer actually. Sabi ko, puta, solid yun Tapos, ayun, edi chat kami, ganyan. Then bigay sila ng setlist. After that, nag-meet kami with Nate, Gab, Earl, and si Oryx. After a long year of being here in Canada, saka lang ako nakapag-drums ulit. So, sobrang rusty talaga. And, ayun, doon kami kakilala. Then, later on, history, nag-memorya na kami after. So ngayon memorya kayo, paano kayo bumubuo ng kanta? Ikaw ba o as collaborative ba kayong members? Mas much as possible, ginagawa kong collaborative yung pagsulat ko ng. Kasi dati, di mga Catalea. Kasi dati parang, nung Catalea parang iano ko na lang. Parang, ayun na yung kanta mismo na gawa ko na. Parang, idadagdag na lang is yung guitar solo kasi nga yun, may may magaling kaming didista na si Nate yan. Shoutout kay Nate. Tapos nga itong memorya, gagawa ko ng first verse, chorus, melody, chord progression. Tapos ibabato ko ngayon sa drummer, which is nga si Daniel. Babato ko sa kanya yung yung ginawa ko. Tapos lalapatan niya, then sunod si Earl, lalapatan niya na rin ng bassline niya. Tapos ayun. So I guess collaborative yung paggawa namin ng kanta. Bass player, sino yung naging malaking influence mo para playing as your work? Pag sinabing influence, sa tone na ako nagbabase. Kasi nung at that time, iba-iba yung genre na tinutugtog namin. May OPM, minsan natugtog kami ng punk, minsan medyo mellow. It's si Nathan Azarcon, yung tone niya. Tapos sa punk naman na na genre, yung basis ng Blink, Mark Hoppus yun. Yung tone niya. Pag natugtog kami ng punk, yun yung mostly na fina-follow ko. Isusulat ka rin ba ng kanta? Yeah, pero hindi malupit. Mostly sa feelings lang. All about feelings. Sinare mo na ba sa memorya yun recently or sa kanta na yung dati? I think a few years ago, pero Hindi ka pinansin? Hindi. Joke lang. Hindi nila trip. Ano yung pinaka-memorable na gig niyo? Kamikaze. Kasi, ayun yung time na na-meet ko yung drum hero ko, si Boards. Si Boards? Kamikaze fan talaga ako dati. Ayun, kasi tinugtog namin yung isa doon na original namin. Na-appreciate nila. Sobrang natuwa ako kasi hindi ko akalain. Kasi lang na yun Parang make-up namin sa Catalea. Then, hindi talaga namin tinutugtog. Then, ang nangyari lang nun, sige, tugtog tayo na original. Parang napagtripan lang. Ayun, sobrang natuwa ako. Sabi ko, may potential pala yung paggawa ng original na hindi pala talaga basta-basta lang. Parang masaya pala talaga. Anong rason na nagpapanatili sa'yo sa banda na memorya? Hindi, yung, kasi ako, si Rico and Daniel, I think we all have the same goal. Gawin yung, yung gusto namin pareho na tumugtog, maging nasa banda. I think it's all just a matter of, yung gawin kung ano yung maganda para sa amin. Like for me, as a bass player, I need to do things that maging helpful para sa banda, para mas maging buo yung sound namin. We all share the same goal. So yun yung nagkikip sa akin to play in the band.
sa tingin mo ano yung nagkukulang sa setup nyo ngayon? Dahil tatlo kayo, sa tingin mo meron ba? Ano na lang siguro, kulang sa experience within making a song. Hindi pa kami masyadong bihasa in a way na talagang totoy yung tunog namin, I would say. Kasi kung ikukumpara mo sila sa mainstream na pop-punk genre, alam mo yung ano nila eh, parang straight ahead sila. Ito na yung tunog namin, ito yung gusto naming riff, ito yung gusto naming rhythm, ito yung gusto naming palo. Within us, parang sobrang experimental eh. Na pop-punk yung gusto naming marating, and yet, parang medyo nasusway pa kami ng konti. Hindi pa kami ganong ka-certain na, ito ba talaga yung pop-punk? Kasi ano namin eh, di namin alam kung we're in the rules or we're breaking the rules. Ayun. Hindi mas maganda yung breaking the rules lagi. Oo, parang ayun nga eh, kasi that's what makes it unique. That's what makes it punk. Oo, kasi nga pag punk nga you don't even care about what others think. Diba? Yeah. Playlist ko ngayon, The Story So Far, Tanya Markova, halo-halo eh. The Story So Far, Tanya Markova, Movements, Like Roses, tapos Bring Me The Horizon. Yung pinapakinggan mo, 5. Like Roses, Neck Deep, tapos Daniel Caesar, tapos mahilig din actually nagustuhan niya yung isang kanta ng Like Roses na Stuck, so I'm happy na pag nire-request niya, uy, patugtugin mo nga to, so para, uy, gusto ko rin yan, so playlist mo ngayon, anong tumutugtog? 5. The Story So Far, Movements, meron akong niche na nagustuhan ngayon, yung Hot Mulligan, Trash Boat, tsaka Belmont. Sino yung magiging dream collab mo? Magiging dream collab mo sa Memory Youth? Siguro, Oasis, yan, Oasis yung influence ko eh. Tapos kung sa Pinas naman, siguro, layo puta, Bini. Salamin sa dingding nasa ng pag-ibig. Salamin I think it would have to be yung guitarist ng Like Roses, Mark Hoppus, maybe. Meron akong bago narinig, Belmont sa Philippines. Gusto ko matry yung yung sa Happy Tree Friends. Kasi tropa din sila eh. Magaling sila, masaya sila kasama. Shout out syempre sa sa girlfriend ko, si Shaira. Shoutout sa girlfriend ko, kay Faith. Pakina na ito, pakapaya na. Tumuturo pa to, okay na. Shoutout kay JP. Tangina mo. Shoutout kay kay mama, yun nga, sa mga walang sawang sumusuporta sa amin as a band. Yun, kung saan ako nagmula. Yan, kila Kuya Rexan, kila Kuya Eric, kila Tito Bong, yung mga humubog sa akin, mga humulma sa akin, mga manyakis. And then, joke lang. Ayun na, ayan. Yeah, huge shout out to you guys. Maraming salamat. Yung mga pinsan ko, mga kamag-anak namin sa Pilipinas, shout out sa inyo. Naniniwala kayo sa amin. Yan, yun nga, sa mga nakikinig sa amin, maraming salamat. Huwag sana kayo magsawa sa amin. Fellow Blooms, ako nga pala kay Maloy. 8 hanggang dulo. Shoutout kay Maloy, kay Gwen, kay Mika, kay Stacy, kay Joanna, kay Colette, at saka kay Aya. Shouts dun sa mga friends, families, friends from the Philippines, and shoutout sa girlfriend ko, #1 supporter, Chiki, pati sa aming aso, fur baby, si Toffee. Ayun din, sa family, tatay at nanay. Walang sawang nagbibigay sa amin ng space sa basement kahit na anong oras kami. Tapos, nag-iingay pa rin kami. But anyway, ayun, shoutout sa lahat ng masikerong nakilala ko. Again, if you guys are interested in doing live sessions, chat us at LT Production. We'll accommodate you within this Livewire session. We'll help you out within mixing, producing, and capturing your live performance.
Socials ng Memoria is Memoria YEG on Instagram. Facebook, we have Memoria. Ang profile picture niya is yung light bulb. Soon, magre-release na kami ng song sa Spotify. Hopefully soon. Ano yung number 1 motto mo sa buhay? Moto, subo mo to. Patiin mo ako. Mamaya, pre. Dati So, patayin ko kayong dalawa eh. Gusto mo bading na eh. Motherfucker!